Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, December 7, 2024. Umiral pa rin nga po sa ating bansa yung shearline at meron nga rin po tayo ngayong ITCC o yung Intertropical Convergence Zone na apektado nga po niyan yung eastern section ng Mindanao. At nakapaloob nga po rito yung ating low pressure area. Meron po tayong namataan na low pressure area dito at mababa man ang tsansa nito sa ngayon na maging isang bagyo. Pero sa susunod na linggo, meron nga po tayong namataan sa ating advanced weather forecast na posibleng maging bagyo at ito'y makaapekto dito nga po sa parte ng Mindanao. Sa ngayon nga po, asahan natin yung shearline, magdadala po yan ng pagulan sa eastern section ng Northern Luzon, Central Luzon, and even Metro Manila. Ang extreme northern Luzon naman o yung dito nga po sa may parte ng Batanes, expected naman po natin dyan yung northeast monsoon o yung amihan. Habang yung ITCC naman at yung low pressure area ay magpapaulan po yan dito sa eastern section ng Mindanao at hanggang dito po magkakaroon mga posibilidad ng biglaang pagbuhos ng pagulan sa parte naman po yan ng Palawan. Dito po sa ating rain map animation, mamayang alas 10 nga po ng umaga, expected nga po natin makulimlim ang kaulapan ng eastern section ng Mindanao at may chance na nga po ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan. Ganun din po dito po sa may parte ng eastern section ng Visayas. Sa may Palawan din po, asahan natin may mga chance ng mga mahihinang pagulan at dito nga po sa parte ng halos buong Luzon, including Metro Manila, ay mataas din po ang chance na may mga isolated rain shower. Maliban lamang nga po dito sa may parte ng Aurora, sa may parte din po ng Cagayan Valley na mataas po ang posibilidad ng pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, mataas po ang posibilidad ng pag-ulan. Dito nga po sa parte ng Mindanao, dito po nga po sa natitirang bahagi ng Visayas, Palawan, makulimlim na kaulapan sa may Southern Luzon at mataas po ang posibilidad na magkaroon ng pag-ulan. Dito nga po sa eastern section ng Luzon at hanggang dito nga po sa may parte ng Zambales at ng Bataan. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, expected natin makulimlim na kaulapan dito nga po sa halos buong Luzon, Southern Luzon at mataas naman ang tsansa ng pag-ulan pa rin sa ilang bahagi ng Visayas at lalong-lalo na nga po sa malaking bahagi naman ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, dahan-dahan naman po nagaganda lagay ng panahon ng Luzon pero expected pa rin natin may mga isolated rain shower. Makulimlim na kaulapan sa may parte ng Southern Luzon, kasama po dyan ng eastern section ng Visayas at ganoon din po sa may parte pa rin ng Mindanao dahil sa ITCC at low pressure area, mataas po ang posibilidad ng pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast bukas December 8, expected natin yung low pressure area na ay nasa eastern section po yan ng Davao Region at pagdating naman po ng December 9, posible po yan na nandito nga po sa may parte ng Visayas at ito nga po yung malulusaw na rin kaagad dahil nga po tinatamaan po yan ng paglakas ng ating northeast monsoon o yung amihan at yung shearline na magpapaulan naman sa eastern section ng ating bansa. At ito na nga po yung panibagong isa pang low pressure area o kumpulan ng kaulapan na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng December 10, yung low pressure area ay dediretso po yan dito sa may parte ng Palawan, sa karagatan po yan ng Palawan at mataas po ang chance ng pagulan, kaya iba yung pag-ingat at paghahanda para sa ating mga kababayan dyan. Habang yung shearline naman ay magpapaulan po yan sa may parte ng Northern and Central Luzon. Pagdating naman po ng December 11, expected na nga po natin mataas ang chance ng pagulan sa may parte ng Mindanao dahil po sa ITCC at yung shearline pa rin magpapaulan sa parte ng Central Luzon.
By December 12 hanggang December 13, asahan nga po natin, makikita nga po natin dito no, yung pagbugso ng shear line ay patuloy nga po dito po magpapaulan sa parte ng Luzon, Central Luzon at Southern Luzon. Ito po yung pagbabanggaan ng mainit at malamig na hangin. By December 14 hanggang December 15, expected natin na magkakaroon nga ng low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng December 16, ito nga po mataas ang tsansa na maging isang low pressure area at mataas po ang tsansa rather na maging isang tropical depression or mahinang bagyo, at ito po ay papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng alas 10 ng gabi ng December 15, posible nga pong nasa eastern section po yan ng Davao Region bilang isang bagyo. Sa ngayon nga po, hindi naman natin nakikita na mas lalakas pa yan dahil kung mapapansin nga natin, malakas ang pagbugso ng northeast monsoon o nung amihan, at ito nga po yung shear line, pero mag-ingat pa rin po tayo dahil sa mga posibilidad na pagbabago pa dito nga sa posibleng sama ng panahon. At mataas ang tsansa ng mga pagulan sa ating bansa, kaya bayang pag-iingat sa ating mga kababayan sa mga pagbaha at pag-uho ng lupa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.